ang balitang yumanig sa ating mga kababayang Pilipino sa social media dahil bali-balita umano mga kababayan na itong si Secretary o dating Secretary ngayon Ombudsman mga kababayan na si Boyeng Rimulya, no? Eto, nakasulat dito no sa caption ng mga post ng ating mga hindi natin alam kung ito talaga ay totoo dahil nga may sinasabi ang tagapagsalita ni Boyeng Remulla mga kababayan patungkol dito sa status nitong si Remulla o ito isinugod daw sa ospital si Ombudsman Remulla kung totoo man ito. Isa na naman wish ni Cara David ang matutupad. Oh, grabe mga kababayan. Yan ho ang hinihintay ng ating mga kababayan Pilipino. So, agree ba kayo dito na dapat matupad ang mga wish o itong wish ni Miss Cara David mga kababayan? I-komento nyo dyan sa ibaba. So, ito pa mga kababayan, no? Ombudsman Boyeng Remulla isinugod daw sa ospital pero detalye nito itinatago sa publiko. So ito po mga post nito galing sa social media, napakaraming mga post patungkol ho dito at hindi ho natin malaman mga kababayan kung totoo nga ho talaga ang mga post na ito dahil may sinasabi ho si Clabano yung tagapagsalita ni Ombudsman na Remulla mga kababayan pero grabe ho, kung sakaling totoo man ang bali-balitang ito, mga chismis na ito mga kababayan, talagang magdiriwang ang ating mga kababayan Pilipino. Katulad na lamang ho ng ginawang pagdiriwang ng ating mga kababayan Pilipino nung nawala, no, nang pumanaw si Akop ng Antipolo City, o itong 2nd District ng Antipolo. Grabe ho, talagang ngayon lang po ako nakakita ng isang na pumanaw na politiko na imbis nagluluksa, imbis nalulungkot, umiiyak yung mga reaksyon. Grabe, thousand po yung mga tumawa mga kababayan. So ito, kapag nagkataon ito si Boyeng Remulla mga kababayan, hindi lang thousand, million na ating mga kababayan Pilipino ang posibleng tumawa ho kung sakaling totoo ho ito mga kababayan. No? Hindi natin masasabi kung ito ay totoo at dahil hindi pa ito kumpirmado. Pero ito ang humanig sa social media ngayong taong 2026. Kakapasok lamang, January 2 mga kababayan. No? Ito, panoorin ho natin. No? Ito pa pala mga kababayan. No? Sabi pala ni Clabano mga kababayan, si Boyeng Remulla buhay pa. Kumakain pa daw ng sinigang kaninang umaga ayon kay Clabano. So may mga nakita ho ako na post mga kababayan. O, yung mga nagko-comment na hindi normal sa isang mayaman katulad nito mga politiko na ito na mag-almusal ng isang sinigang dahil ang sinigang mga kababayan normally ay kinakain ng tanghali at hapon o gabi mga kababayan. Kapag mayaman, pansin nyo ba nagsisinigang ba sila? Hindi mga kababayan, di ba? Ang kinakain nila, itlog, mga ham, at iba pang mga masasarap na mga pagkain. Pero sinigang mga kababayan, mukhang malabo. At sabi nga ng ating mga nagko-comment natin mga kababayan, mukhang bistado na naman yung script mga kababayan. Kasi ito, Boyeng Remulla, buhay pa. Kumakain pa daw ng sinigang. Kaninang umaga ayon kay Clabano. So, wala pa ho tayong kumpirmasyon kasi nga talagang kung ano man ang lumabas po sa social media ay kung totoo, ay siyempre ay gagawin ho nila ng paraan. Gagawin nila ng paraan para ito ay magiging fake news. So abangan na lamang ho natin mga kababayan kung totoo ba ito. Grabe, magdiriwang ho yung ating mga kababayan Pilipino. Dahil kung magkataon, isa na namang masasabi ho natin na wish o yung gustong mangyari
ni Miss Cara David, yung kanyang wish nung kanyang birthday, no? Na lahat ng kurakot dapat mawala, no? So, eto mga kababayan naman, no? Eto yung ipapakita ko ho sa inyong video pero hindi na ito related kay Remulla mga kababayan. Ito naman ho related doon sa mga makakaliwang grupo sa nangyaring bakbakan ho mga kababayan sa Cabacao Occidental Mindoro. Dahil nga mga kababayan ay grabe, niyanig din po ng matinding pangamba at takot hindi yung mga residente ng Cabacao. Yung mga residente na takot din sila kasi baka kumalat ang gulo, yung mga makakaliwang grupo, yung mga NPA. Kasi siguro nalaman ng ating Philippine Army na nagpuputa sila kasi nga New Year mga kababayan nagpipiesta-piesta sila doon sa may bahagi ng Abra de Ilog, Cabacao, Oriental Mindoro, tama, Occidental or Oriental mga kababayan dyan sa may bahagi ng Abra de Ilog. Siguro pipiesta ho sila dyan mga kababayan. Ngayon, natsempuhan, merong asset. Ngayon, binakpakan ho sila. Ngayon, matatawag ho natin na umiiyak itong mga kabataan. Hindi mga kabataan normal na mga Pilipino, kundi yung mga party list o mga makakaliwang grupo. Masasabi ho natin kabataan pero hindi naman ho. Ginagamit lamang ho nila yung pagiging party list para makapanghikayat ng ating mga kabataan. So, kinukundida ang mano nila dahil grabe. So, masasabi naman ng mga kababayan nating Pilipino, presidente dyan, isumbong nyo kung may mga pumunta mga nagre-recruit tayo ng gugulo kasi hindi tatahimik ang lugar kapag nandyan ho sila. Lalong-lalo na mga kababayan. No? Ito ba, yung may video pa pala ho tayo, gusto nyong panoorin. So, pag nauupo si Vice President Sara Duterte mga kababayan, mas itindi ang takot ng mga NPA na to dahil uubusin mas matindi pa si VP Sara kumpara kay Bongbong Marcos. Kaya Pangulong Duterte mas matindi pa si Vice President Sara Duterte. Yun ang kinakatakot ng mga makakaliwang grupo ng mga New People's Army kaya gumagawa ho sila ng paraan mga kababayan para hindi na makatakbo si Vice President Sara Duterte. So ito, panoorin na ho natin. Ang dami ho natin daldal mga kababayan. No? Ito, NPA versus Army. So, yan no. Okay, wait ito. Bluetooth connected. So, eto mga kababayan, panoorin ho natin. Palang isa ayun ang Black Hawk Saan? Ayun, sa taas, sa tulo ng mangga Ay, grabe. Yan. Ayan. Ay, grabe. Inupa ka na. Inupa ka. Ay, walang sibilyan dyan, mataas na. O, ayan. Naririnig nyo yung, hindi ko alam kung marinig nyo yung matinding bakbakan mga kababayan. Tapos, may Black Hawk. Tapos sabi ng isang nag-comment na residente, kawawa naman yung mga civilian. May isang nag-side comment na siguro itong nagbibideo, walang civilian dyan mataas na bahagi ng kabundukan yan. So ibig sabihin, talagang alam ng ating Philippine Army mga kababayan na safe yung ating mga masasabi nating innocenteng tao na hindi sila madadamay dito sa pagbakbak dito sa mga NPA mga kababayan. Ito yung iniiyakan ho ng mga kabataang party list o yung mga makakaliwang grupo. Saan yan Saan? Doon talaga, may suko lang. Doon sa taas. Doon talaga? Sa may parang... Oo, pambuhan yan, pambuhan.
mami ko ng pambuhan yan. Elay, pag nabot nga yung mga mangyan doon. Ayun lang. Dalawa, black hawk yung nakabaka po. Malapit lang pala siya sa mga sa tribong mangyan mga kababayan. Kasi ito naman, alam ho natin, baka naman ini-impluwensyahan nila ho itong mga tribong mangyan, kaya't nandyan ho sila. Ang magandang gawin ng ating mga residente dyan sa Abra de Ilog, isumbong agad nila kapag may namataan sila. Maganda nga yan mga kababayan. 1,000 na mga sundalo yan. Abantihan nila yan hanggang papunta doon sa malapit sa baybayin at corner nila. Panigurado ubos ho yan mga kababayan at matatahimik at magiging mapayapa ang bahag ng Mindoro. Yan, ang matindi dyan yung black hawk. Matulid yung maliit eh. Yung nasa taas? Ang black hawk yung nasa taas. Ang matulid Yan, dyan, ang mabilis grabe. mag-maneuver dyan yung maliit. Maliit sa baba. Di ba? Yung maliit sa baba yan, Kabisado. ang mabilis mag-maneuver. Kaya yan ang na-attack. Yun namang isa, naka-standby yan. Yan ang nakamonitor kung nasaan. Di ba? Mayroon pang nagko-comment siguro nanonood itong nagsasalita dito mga kababayan. Nanonood ng mga news about sa mga gera-gera. Kaya alam niya yung mga pangalan ng mga helicopter, Black Hawk, o kung ano pa mga aircraft. May magko-comment dyan na mag-research ka muna patungkol sa mga Black Hawk. Nako. So, siguro mga kababayan, eto na lang masasabi ho natin. Hanggat nananatili itong mga New People's Army dahil sila ho ay mga nangingikil sa ating mga kababayang nasa kabundukan. Na imbis na mapayapa ang kanilang pamumuhay, hindi po. Dahil tuwing anihan mga kababayan, pupunta yung mga makakaliwang grupo. Hindi. Yung mga New People's Army upang mangikil ho sila o manghingi sila ng mga produktong naani ng ating mga kababayan na normal na namumuhay lamang isang tuka sa kabundukan. Hihingian sila ng pagkain o kung manok man na imbis na pang sarili ng pagkain, kukunin pa nito mga New People's Army kasi nga wala ho sila makain. Palipat-lipat ho sila, wala silang mga pananim. Wala silang mga pagkain, wala silang budget. May budget man siguro mga kababayan, kunting baba lang sa bundok, tapos akit na naman, may magsusupply lamang at wala ho talaga mga kabayan. Siyempre, kukuha sila ng pagkain dyan sa mga residente, mga tax dyan, sinasabing basta pangingikil ho ang natawag doon. Yun ang nangyayari, kawawa ang ating mga kababayan Pilipino. Hanggat nandyan ho sila sa kabundukan ay hindi ho matatahimik ang ating mga ito sa mga nawawala ho ako. Dito sa mga kabundukan, hindi mawawala at hindi ho matatahimik. So ano ho ang masasabi nyo dyan? Comment nyo dyan sa ibaba. Tama lamang ba ang ginawa ng ating Philippine Army dito sa bahagi ng Abra de Ilog dyan sa dito sa Occidental Mindoro? Kaya nasa bahayan, nakakalinan ng mga yan. Tuwain pa lang isa Ayan na. So hanggang dito na lamang ho mga kababayan at mag-ingat ho tayo nawa ayong wish ni Miss Cara David ay matupad mga kababayan.